that time, Highway 52. Ba't na malalaki? Ayun na yung daanan ng mga motorista. Should I say, it comprises 50% kilometers, but hindi naman. Kami yung nagpapatupad ng batas trapiko. Magulo lang sa traffic. Dahil sa malakang metro Manila. First, it connects areas from north to south. That's the gateway if you're coming from Region 3. Mga Region 3 provinces in the likes of Bulacan, Pampanga, and if you want to go to Region 4, the likes of Batangas, Laguna, the vital link is EDSA. Before, EDSA is an access of majority of military bases. Nakakatuwa. Okay lang, kaso lang magulo lang sa traffic. Hindi na masyado maraming mas na dumadaan. Yan lang, mag-traffic. Minsan din naman, minsan na-traffic. At traffic, lalo-lalo na minsan na mag-traffic dito, lalo na pag nasawar. Mga traffic dito. Traffic dito, walang galawan doon. Nakakatuwa in a way kasi every motorist passing sa EDSA is indeed will experience stress. So, bakit ko nasabi, it's ironical to say na nakakatuwa kasi ako personally, I really doesn't want that traffic situation will affect yung movement ng motorist. Pero, given the current situation, every day it's a loaded day. It's a, jam-packed EDSA. From north to south, south to north, kahit sa ang area yan. Liban na lang, kung mayroong mga additional transport facility na nakaparallel sa EDSA, halimbawa, ang mga underpass, overpass, doon may mga typical movements doon. Pero pagka wala, ang normal onset, traffic congestion is experienced sa EDSA. Kasi, na-recognize din naman ng mga tao na moving from their home going to their workplace is indeed ang EDSA is their access. Kaya nga medyo yung disparity natin pagdating sa distribution ng number of works, in jobs, palagi nasa South Zone. Tapos, normally, lahat ng mga residential block, meaning, yung mga normal na tinitirahan ng mga tao nasa North yan. Example, Quezon City. Kaya, mapapansin niyo, if you're from Quezon City, maraming residential subdivision sa Quezon City, maraming naninirahan sa Quezon City, compare sa dami ng trabaho. Tapos, currently, matutuwa ka lang naman kasi isa sa main location ngayon ng mga developments nasa along EDSA. Kasi, normal thinking ng mga businessman yan. Na dapat ang kanilang businesses, ang kanilang mga negosyo should be located sa merong access sa transportation. And EDSA is hindi nakaligtas for that type of development spaces. Unang-una, uncoordinated development na nangyayari sa EDSA. Pag sinabi uncoordinated development, ang isang area dapat umabot lang dun sa saturated
level ng kanyang development. Huwag mo lang, example lang nito suppose yung isang mall, suited na siya for that during that particular movement, o yung transport flow doon. Tapos, gusto mong i-load to, yung may-ari gustong gawing mall 1, mall 2, mall 3. Hindi masasalo ng EDSA, yung ganun ang nangyari sa EDSA, hindi yan masasalo yung demand na nag-create ng additional mall dun sa area. Isa yun. Pangalawa, maglagay ka ng isang residential condominium doon sa within the EDSA. Dati wala namang residential condominium. Ano nangyayari? During that particular development and full operation, yung condominium will require EDSA to be their access. Yung social context naman na tinatawag natin, ibig sabihin yung people's perception with their social status. Normally, ang tao rito sa atin, merong tendency na to own their own vehicle. Kasi, ang isa sa magiging causes ng congestion is the number of vehicles present sa road. Pag marami ang vehicle, then, ibig sabihin, mabagal ang takbo. Physical condition ng EDSA. Lubak-lubak. Nakakita ba kayo ng EDSA? Lubak-lubak. Dami sa Ortigas area, dun sa Ayala and Buendia area, ang bagal. That makes the movement to crawl, like as if ang congestion is napakataas. Yung disiplina, hindi lang pang EDSA, pang Metro Manila, pang kasi yung iba alam nyo yun na dapat dinidevelop yung driving skills, yung defensive driving, at saka yung psychological aspect ng pag-drive. We cannot deny the fact that EDSA plays important role pagdating sa economic development. Right. Kasi if you could connect people with jobs, then basically, nakakapag-create ko ng economic scale. Nakita naman natin na yung EDSA intertwine various cities of different economic scale. Meaning, yung production activity ng each city will contribute to the development of the economy. Typical example sa Ayala or the Makati area. Ito yung sinatawag natin na, ano nga yung Makati City? The business capital of the Philippines. And, how does this Ayala area be accessible sa ibang place? Through EDSA. They will pass through EDSA. So, without EDSA, I think medyo mahihirapan yung movement. Kasi, sa point of view ng isang negosyante, kaya nalulugi sa hindi, he or she will make sure that his or her money is moving. Meaning, ito ay nagkakaroon ng other activities. Para makita that indeed, nagkakaroon ng fair share sa market. Unlike ito doon sa isang negosyante na wala namang negosyante kasi na gustong ipatulog ang kanilang kaperahan sa bangko. Gusto nilang ginagambol at sinusugal kasi ganyan ang business. But, isa sa ini-ensure nila dapat merong magandang business climate yung pupuntahan nila. At ang isa sa factor ng good business climate is accessibility and mobility. At the point of view ng isang transport management, meron silang tinatawag na traffic system management at meron silang travel demand management. So, ito, very common. Kung ito project ng MMDA, ito yung, if you heard of the scheme, add even, yung number coding. Isa yan sa solution na naisip ng EDSA way back 1995
na yung plate number they utilize. 1, 2, Monday, 3, 4. Ibig sabihin, bawal dumaan, or should I say, bawal umandar sa kahit anong place. Specifically, kasama EDSA doon. Tapos, secondly, number coding, yung dedicated backlane. Kasi why? Sabi ko nga sa inyo, walang habas ang pagdadrive ng mga bus drivers. Pwede yan mag-swerve ng na hindi mo alam, siniswerve ka na pala. So, nagkaroon ng yellow lane. Yun yun, yung pag sinabi, uy, yellow lane, ibig sabihin, dedicated lane for bus. Dalawa. Another project na nakita ko with MMDA, ito yung mga tinatawag na travel demand sa yung blue lane naman for, kasi you can also help with the movement ng EDSA, and of course yung rotonda, yung rotary. Instead of intersection, meaning merong traffic light, they utilize rotonda. Kasi it was recognized by MMDA that continuous movement ng vehicle will ease yung traffic congestion. Yan yung tinatawag na soft measure. Meaning soft measure yung hindi masyadong mahaba ang pag-implement. However, yung tinatawag naman natin na hard measure, ito yung mga infrastructure development. Normally, MMDA thinks of a project in cooperation with DPWH. Kasi DPWH ay merong mandato para sa mga infrastructure project ng bayan. Example yan, underpass, overpass, flyover, what else? Bypass, access road, na kung saan MMDA thinks that these are hardscape type of projects na pwedeng mag-solve ng traffic problem sa EDSA. So, in cooperation with DPWH. Dati malayo. Sobrang layo. Why? Kasi nga, sa Singapore, medyo lang sila. Small place lang sila. The problem with Singapore is that maliliit lang ang area nila. Yung land base nila na mga roads, hindi nagkakaroon ng syempre hindi nakaka-experience ng congestion. Bakit? Very limited lang ang merong sasakyan doon. Kaya nga, based from, mga previous discussions, yung pagkakaroon ng sasakyan sa Singapore is quite expensive. Expensive dahil maraming taxes kayong babayaran. So therefore, yung mga tao, yung mga residents ng Singapore ay napipigilan na kumuha ng sasakyan kasi it's very expensive. Every street, imagine every street, merong gantry. Yung gantry, yan yung bumabasa ng toll. May tawag is congestion pricing. Unlike here in EDSA, kasi uncoordinated nga yung ordinansa, yung mga batas ng iba't ibang cities, therefore, kailangan synchronize sana sila na through MMDA ISMA magkaroon ng magandang implementation. However, siguro proper implementation plus improvement, siguro it will take a long time pagdating sa EDSA. Unless otherwise, alisin natin sa sakyan doon, lagyan natin ng bagong facility, at saka bigyan natin ng focus yung management ng traffic. Siguro yung pero malayo pagdating sa comparison, it's beyond in a way kasi yung congestion din masyado sa Singapore. And like here, grabe, kaya nga Pilipinos talaga sanay sa traffic yan eh. Hindi dumarating ang Pilipino na 1 hour ahead of time pagdating sa kanyang mga commitment.
Ayun na, dapat tanggalin talaga mo. Ayun sa flight. Siguro yung pagtatayos nila ng ano, palakaran sa dito sa ano, pag ano ng mga bus. Yung mga bus. Ayun yung bus na doon sila. Karanya